So yun mga sir, meron tayo ditong Winner X150. So ang gagawin natin dito is magpapalit tayo ng aftermarket na pipe. So tatanggalin muna natin yung stock pipe nya. Then lalagyan natin ng aftermarket. So tuturo ko sa inyo paano magpalit mga sir. So ito yung ilalagay natin, yung bilane na exhaust. Yan, canister. Tapos with elbow na yan mga sir. Yan, ito yung elbow nya, yung sa gitna. So mayroon siyang nakaukit na bilane. Ayan, shoutout bilane baka naman. So yun, sa 01 Moto pala to in-order ng kasama ko. So naka-promo to ngayon mga sir. Ayan, pang Winner X150. So kung ako sa inyo, ito na yung kunin nyo mga sir. Napakaganda, solid. So yung clip nya yon sa canister. Tapos ito yung kanyang elbow papunta dun sa head. So yung lagayan ng auto sensor. So ngayon ang gagawin natin, baklasin muna natin tong stock pipe nya mga sir. So meron ditong bolt, tanggalin natin to 12mm. Yan. Tapos dito sa ilalim mga sir, sa may head, yung 12mm din na bolt. Yan, dalawa yan mga sir. Tapos yung kanyang auto sensor, yan. Kailangan natin tanggalin yan kasi ilalagay natin yan dito sa ating elbow, dun sa may aftermarket. Yan, na elbow, yan siya. So dyan natin siya ilalagay mga sir. So kailangan naman natin tanggalin dito sa stock elbow yung auto sensor para may kabit natin doon. So sa pagtanggal nito mga sir, is gagamit lang tayo ng 17mm doon sa auto sensor and then 12mm dito sa kanyang elbow. Ayan, sa dalawa yan mga sir. So pakita ko na lang sa inyo paano siya ikutin, paano pagtanggal mga sir. So kanina na luwagan ko na lang konti yan. So turo ko na lang sa inyo paano yung ikot mga sir. So ito 17mm yan mga sir sa may ating auto sensor. So yan, yung ganyan pag-ikot niya mga sir, pababa pag nandito kayo sa harap. So tanggalin muna natin to. So madali lang naman ikabit to mga sir, kasi yung aftermarket na binili natin na bilhin is plug and play lang dito mga sir, kasi pang ano talaga siya, pang Winner X. So hindi kayo mahirapan. So papakita ko lang sa inyo dito is yung paano tanggalin at paano ikabit yung aftermarket na pipe. So ito naman mga sir, yung dalawang 12mm sa may elbow papuntang exhaust. Yan. So ganyan yung ikot mga sir, papunta doon. So ganyan lang siya mga sir, tsagaan lang. So pwede nyo lang tanggalin yung lock nya sa ilalim, yung nakabuka sa ilalim, yung flarings, para hindi kayo masyadong mahirapan at medyo lumuwag. Kasi kung tatanggalin naman natin ng buong flarings lahat to, mas okay sana. Kaso nga lang medyo matrabaho na mga sir. So kung tsagaan lang, pwede na dito. Tanggalin nyo lang yung mga bolt sa ilalim, ay yung mga pin lock sa ilalim ng flarings, tapos yung sa gilid. So dito naman sa likod tayo mga sir sa canister. Ayan. So pababa yung pag-ikot nyan mga sir, para lumuwag. So gagamit na lang tayo dito ng dalawang 12mm pangontra dito sa kabila. Kasi pagka maluwag na yan, sasama na yung bolt ay yung nut nya sa kabila mga sir. So ganun lang yan. So babala lang mga pag lumuwag na ako na yan mga sir. So sa likod, kailangan yung kontrahin. Pwede rin kayong gumamit yan mga sir, 12mm. Sumasama kasi yan minsan pagka maluwag na. So kailangan yung hawakan sa likod. Ayan, sumasama siya mga sir. So pagkatanggal na to mga sir, pwede na nating bunutin itong natin, stock elbow, stock canister.
So meron pa pala tong ano mga sir, um, bolt dun sa gitna, bandang gitna. Ito. Ayan. So nakakabit din yan yung ating elbow. So tatanggalin natin siya. Gagamit tayo ng impact mga sir. So 12mm din yan mga sir. So yan lang. At medyo matigas kasi yan. So mas maganda kung may impact tayo para mas mabilis matanggal. So ayan na mga sir. Tatanggalin na natin tong stock elbow. So dahan-dahan lang, palusot lang natin sa ilalim. Ingatan lang natin yung flarings na magasgas. So ito na mga sir, pakita ko sa inyo yung stock pipe nitong ating Winner X150. Ang liit ng elbow, ayan. Pero ang laki ng canister niya yan. So ayan mga sir, kabit na natin tong Belane na aftermarket pipe. So assemble muna natin mga sir bago natin ikabit. So pagsasamahin lang natin itong kanyang elbow. Unahin natin yung elbow pagdugtungin. Iuhuli na natin yung canister mga sir. So ito na mga sir. Kabit na natin yung middle elbow tapos yung papuntang exhaust sa may head. Yan. Saksak nyo lang yan mga sir. Ganyan lang. Pakasagad nyo para umabot yung spring. So may spring yan mga sir. Ayan. Yung mahabang spring dyan or yung diretsong spring is yung para sa ilalim mga sir. Para sa gitna yan. Dito yan mga sir. Yung mahaba na spring. So sa pagkabit ng spring mga sir, gagamit na lang tayo ng wire or alambre. Tapos silain nyo lang yan mga sir. Tapos ikabit nyo lang dun sa dulo para sumabit na siya at para mag-lock na yung ating dalawang elbow mga sir. So ayan mga sir, nilagay ko muna yung isang spring. So ito talaga dapat dyan mga sir. So ito yung medyo pabilog or hindi siya straight na spring is yung dapat dun sa taas yan. Ito dapat yung para dyan mga sir. So trinay ko muna dito kasi medyo malambot yon. Ito kasi sobrang tigas mga sir. So hindi siya dapat dito. Dito yan dapat sa baba, sa gitna. So mamaya na natin ilalagay pagpapalitin yung spring na yon pagka naikabit na natin para may pwersa. So yun lang, kabit muna natin tong elbow mga sir. So ito na mga sir, elbow muna, pasok nyo lang yan sa ilalim. Kung paano nyo tinanggal, ganoon din ibabalik. Salpak lang natin to mga sir. Lalapat lang natin doon sa exhaust, sa may head, yung elbow. Para walang singaw mga sir. Make sure lang na walang singaw. So ikabit ko muna mga sir. Pinahawakan ko muna sa kasama ko. So ito na mga sir, naikabit na natin. So nailapat na natin siya. So turo ko na lang sa inyo paano magigpit. So madali lang naman magigpit mga sir. Basta ang tamang higpit lang mga sir, huwag na naman sobra. So kabit muna natin lahat. So ito yung 17mm mga sir doon sa ating auto sensor yan. So lagyan niya ng konting grasa para medyo madulas ipasok or malambot ipasok mga sir. So sa paghigpit niyan mga sir, pataas or papunta dun sa kabila mga sir. Yan. So okay na yan, saktong higpit lang mga sir. So okay na yon. Dito naman tayo sa taas mga sir. Yung dalawang 12mm dun sa kanyang elbow sa may head. So pababa yan mga sir ng ikot sa paghigpit para hindi kayo mahirapan. So lagyan nyo rin ng konting grasa para medyo madulas mga sir. So dahan-dahan lang tayo dito dahil masikip. Hindi natin pwedeng persahin, baka tumama yung ating
tools dun sa flarings magagasgas mga sir. So tiyagaan lang. Kung ayaw nyo ng masikip, pwede nyo tanggalin yung flarings mga sir. Kung gusto nyo ng maliwalas. So ako kasi hindi ko na tinanggal, binako ko na lang sa ilalim, tinanggal ko yung mga pinlock sa ilalim, pinakalock niya sa ilalim ng flarings para mabuka. Tapos yung sa mga gilid sa baba, yung mga alin niya sa ilalim sa flarings. So yun lang, at maluwag na siya. So pwede na nating dukutin para less ng trabaho. Sa magtatanggal pa tayo ng flarings is marami tayong tatanggalin parts or mga flarings din kabilaan, or kahit yung isa lang naman pwede naman. Okay na mga sir, saktong higpit lang, wag lang masyadong sobra, para pag binalik natin yung stock is madali lang din siyang tanggalin. So ganun lang mga sir ang pagkabit niyan. So okay na, dito na tayo sa kanyang canister mga sir. So dito sa canister mga sir, kailangan natin siyang i-align, i-timing natin, kailangan natin iayos. So yung sa gitna pala, wala nang bolt niyan mga sir, wala na siyang kabitan sa kanyang elbow, di kagaya kanina sa stock meron. So ito na, wala na. So dito na lang siya sa taas sa canister, yun na lang yung mag-hold dito sa ating elbow tsaka sa ating canister. So salpak muna natin mga sir yung kanyang canister para ma-align na natin, kasi kailangan natin i-align tapos ipasok ng mabuti. So kailangan natin dalawa kayo magkasama dito para hawak dun sa elbow habang tinutulak natin pinapasok natin tong canister dun sa elbow. So titibay na yan mamaya mga sir pagka nilagay na yung clip nya, yung clip dun sa canister papunta dun sa taas. Alis siya yung mag-hold para tumibay. So salpak, lagyan natin ng konting grasa mga sir para na medyo madulas ipasok. Kasi pag hindi natin lagyan ng grasa, medyo masikip yan talaga mga sir. Mahirap ilapat. So magkakaroon siya ng singaw. So ito na, salpak na natin. So yan lang mga sir. So yun na, ikabit na, na-align na rin natin mga sir. So pwede na natin ilagay yung kanyang clip ng canister. So ito yan mga sir. So ilalagay natin yung goma, ilalapat natin dyan sa pinaka-alloy nya or pinaka-bakal nya. So yun lang, kailangan nyo ipasok, ayusin para hindi siya ma-disalign. So salpak na natin ito mga sir. So ito na, ayos na mga sir, salpak na natin yung kanyang clip. So okay na yan, matibay na. So ngayon, kailangan na lang natin is sound check at ilagay natin itong spring mga sir. So pinagpalit ko na yung spring dyan, sound check na tayo mga sir. So yun mga sir, ang angas ang tunog. So yun, kung bago ka nito sa aking YouTube channel, please like, share, subscribe mga sir. Maraming salamat. Bye bye, ride safe po sa lahat.